Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Kram Suzy. Shout out kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ang mga kilos ni Han Sanchen na ganito, halatang natakot ang may-ari ng tindahan, at puno ng gulat ang kanyang mukha. Huwag, Mr. Aaron, mangyaring huwag. Walang kahit katiting natakot si Han Sanchen, at niyakap pa rin niya ang bata. Ako ay Aaron Hukbo na nakatayo sa harapan ko. Kung hindi ako natatakot ako sa isang batang lalaki. Hindi siya kumakain ng tao, ano ang dapat ikatakot? Tumango rin si Ivory, kahit na may mga bagay na nakakatakot talaga, ngunit, isipin mo, lahat ng tao ay walang kinalaman sa kanya, bakit niya dadalhin ang lahat ng kahihinatnan? 3,000, sinusuportahan kita. Nagmamadali saglit ang may-ari ng tindahan. Naisip niya na kung sasabihin niya kay Han Sanchen at sa kanyang asawa ang tungkol kay Peimo, sila ay medyo mapipigilan, at masunurin pang ang sumunod. Pero sinong mag-aakala? Hindi lang ang dalawang ito ang hindi niya inaakala, kundi mas humigpit pa ang yakap nito sa kanya. Hindi ba ito nagbabanta sa buhay? Kuya, ate, bakit hindi mo pa rin ako pabalayken? Tama naman talaga si Uncle. Si Peimo ay isang evil star mula pa noong bata siya. Malas ang sino mang makalapit, bagamat labis na naantig si Peimo, ngunit nagawa pa rin niyang magsalita. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nagkataon lang, malas ka, ngunit mahirap ang buhay ng kapatid ko. Ilang beses na akong dumaan sa kamatayan sa paglipas ng mga taon, kaya napamahal na ako ngayon sa ganitong pakiramdam. So, just stay in peace. Tara, busog na ako, isasama kita sa paglalaro. Nang bumagsak ang mga salita, direktang hinayla ni Han Sanchen sina Peimo at Su Yingxiao at naglakad patungo sa kalye. Nang ang isang grupo ng tatlo ay pumunta sa kalye, ang mga mamamayan sa kalye ay mabilis na nagsagawa ng isang dafa na nagbabago ng mukha. Ang mag-asawang nakakilala kay Han Sanchen at Ivory ay natural na tinanggap lugar, ngunit nang makita nila si Peimo sa tabi ni Han Sanchen, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling umiwas na parang nakakita sila ng multo. Bumili si Han Sanchen ng ilang candy para kay Peimo ng mag-isa, binigyan siya ng makakain, at dinala siya patungo sa Kafeng Pavilion. Lahat ng tao dito parang hindi ito masabi ni Ivory ng diretsyo dahil nasa tabi niya si Peimo. Ngunit ang kahulugan ng bawat isa ay napakalinaw din, ngunit ang lahat sa lungsod ay hindi maiiwasan ang Peimo. Bahagyang tumango si Han Sanchen, minsan ang pagtatangi ng mga tao ay ganito, parang isang higanteng bundok, mahirap lumayo. Sa katunayan, gusto ko talaga si Peimo. Sumasang-ayon din si Ivory sa pananaw na ito. Bagamat kakaunti ang sinasabi ni Peimo, napakadalisay ng kanyang isip, at paminsan-minsan ay mahina siyang nagsasalita. Oo, ang bagay na ito ay maaaring nasa mga ordinaryong bata, ngunit ito ay banayad, matino at magalang, ngunit kung ilalagay mo siya sa kapaligiran kung saan lumaki si Peimo, maaari pa rin siyang maging ganito, iba ang kahulugan. Paanong napakadaling makaalis sa putik ng hindi mantsa? Sa totoo lang, alam ko rin ang ilan sa mga diskarteng ito ng Kim Mandonjia. At sa mga kakaibang paliwanag na ibinigay sa akin ni Qinglong, hindi ako nang ahas na sabihin ang mga nangungunang eksperto, ngunit hindi bababa sa hindi ako magkakamali. Sa aking pananaw, sa katunayan, ang mga buto at kapalaran ni Peimo ay hindi masama, kahit na. Sumimangot si Ivory at kakaibang sinabi, kahit ano. Kahit na mula sa isang tiyak na punto ng view, mayroong hitsura ng isang emperador. Ang punong ministro, bahagyang nagulat si Ivory. Ang kaibahan sa pagitan ng harap at likod ay masyadong malaki, at talagang mahirap tanggapin ito ng ilang sandali. Pagkatapos ng lahat,
Isang segundo, si Pei Mo ay isa pa ring kawawang uod na hindi minahal ng sinuman, ngunit ngayon, sa isang kisap mata, siya ay naging imahe ng isang emperador. Tumanggo si Han Sanchen. Oo, kabayanihan ang kanyang mga kilay, at may kapangyarihan siyang pamunuan ang mundo. Sa pangkalahatan, ang mga taong iyon ay hindi mga emperador kundi mga hari din. At sinabi kanina na male star siya, pero hindi naman. Ang shaman ay may mabangis na kilay, o may itim na enerhiya sa paligid niya. Ngunit hindi lamang siya ay wala nito, ngunit siya ay may mga pagsabog ng pulang ilaw sa paligid niya. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Pei-Mo ay hindi ang kanilang sinabi. Masyadong malaki ang contrast ng sinabi mo at ng sinabi nila. These are two extremes. Sumimangot si Ivory, hindi ako nagdududa sa anumang intensyon mo, iniisip ko lang, bakit may dalawang ganap na magkaibang pagsusuri. Ito rin ang kakaibang punto ni Han Sanchen. Kahit na siya ay nasa Kimandonjia, ang kanyang mga nagawa sa metapisika ng chismis ay mali, ngunit kung ano ang nakita niya sa kanyang sariling mga mata ay hindi dapat masama. Hindi sumagot si Han Sanchen. Maingat niyang hinawakan ang kanyang baba at nag-isip, sabi mo, may posibilidad ba? Storytelling channel sa YouTube. Sa totoo lang, mula umpisa hanggang sa huli, may taong sadyang nanggugulo kay Pei-Mo. Tumingin si Han Sanchen kay Ivory. Nang marinig ito, sumimangot si Ivory, ano ang ibig mong sabihin? Sa katunayan, ang lahat ay hindi sanhi ng Pei-Mo, sa kabaligtaran, ito ay isang sinasadyang insidente na nilikha ng isang tao sa sinasadyang oras, at ang pinakalayunin ay ilagay si Pei-Mo ang taong ito na may hitsura ng emperador ay ganap na naging isang basura at isang disaster star na hindi ikinahihiya ng lahat. Tumanggo si Han Sanchen, ito ang pinakamalaking hula niya, at kasabay nito, ito rin ang malamang na hula. Kahit na ang pamilya Pei ay hindi isang ganap na bansa, ang malaking kapangyarihan ng pamilya ay parang pamilya pa rin ng mga emperador. Kung gayon, ang bahay ng emperador ay puno ng mga labanan sa palasyo. Ang civet cat para sa prinsipe ay maaari pang itanghal, kaya ano ito? Sumasang-ayon ako sa sinabi mo, ngunit may problema dito, iyon ay ang pagkakakilanlan ni Pei-Mo. Sabi ni Ivory, oo, kung may labanan sa palasyo, kung gayon si Pei-Mo ay dapat nasa linya ng patriarch ng pamilya Pei, ngunit malinaw naman, si Pei-Mo ay may sariling mga magulang, na walang saysay. Maaaring dahil si Pei-Mo ay may hitsura ng isang emperador, ang pinuno ng pamilyang Pei ay natatakot na banta niya ang posisyon ng pangunahing pamilya ng pamilyang Pei, kaya, hula ni Ivory. Ito ay isang posibilidad, ngunit mayroon pa ring parehong problema. The best way is to cut the grass and remove the roots. Ayon sa sinabi mo, bakit mo pa itatago si Pei-Mo? Hindi ba't katulad din iyon ng paglalagay ng time bomb? Tsaka, nasa bahay pa ni Pei. Medyo hindi sumang-ayon si Han Sanchen, ideya. Ang mga pumatay sa punong ministro ng emperador ay maaaring parusahan ng langit, kaya paliwanag ni Ivory, kung bakit sila nakakulong sa tirahan ni Pei, hindi ito komportable para sa kanila na subaybayan. Umiling si Han Sanchen, bagaman wala akong gaanong alam tungkol kay Pei-Go, alam ko pa rin ang kaunti tungkol sa kanyang pagkatao. Sa tingin ko hindi siya dapat maging ganoong tao. Naniniwala din ako na si Pei-Go ay hindi ganoong tao. Ngunit huwag kalimutang sabihin sa isang may-ari ng tindahan na noong nandoon si Pei-Mo, ang dating matandang may-ari ay buhay pa. Marahil ay talagang hindi ito ang ginawa ni Pei-Go, at kahit si Pei-Go ay maaaring hindi malaman ang katotohanan ng lahat ng bagay. Lahat ay ginawa ng matandang master. Ang layunin ay upang si Pei-Go ay patuloy na umakyat sa mga bundok. Umiling pa rin si Han Sanchen. Bagamat may basehan ang mga salita ni Ivory, may mga butas pa rin. Saglit lang. Nang umakyat si Pei-Go sa trono, kahit na si Pei-Mo ay talagang may hitsura ng isang emperador, talagang imposibleng banta ang katayuan ni Pei-Go. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang napiling anak ni Pei-Mo Shi, hindi niya magagawang pamunuan ang buong pamilya ng Pei sa ilang taong gulang. Walang susuporta sa isang umutot na bata na, sa paggamit ng royal feud parlance, ay sanggol pa. Kahit na gusto ni Pei-Mo siya na magbanta, dapat ay si Pei-Ho. Si Pei-Ho kaya ang may gawa nito? Tanong ni Ivory. Ngunit ito ay bumalik sa tanong na ngayon, kung ano ang ginawa ni Pei-Go. Hindi siya dapat ganoong klase ng tao. Hindi naman, hindi yon, parang napakahirap ng usaping ito.
Sabi ni Ivory, mahirap sabihin na mahirap, ngunit hindi mahirap sabihin na hindi mahirap, dahil buhay pa si Pemo. Sabi ni Han Sanchen, anong magagawa mo? Tanong ni Ivory. Hindi nagsalita si Han Sanchen, ang buong tao ay tahimik na nag-iisip. Siya ay may isang napaka-espesyal na ideya, ngunit upang maipakita ang ideyang ito, kailangan niyang mag-isip at maperpekto ng maaga ang bawat hakbang. Kung hindi, hindi ito madaling gawin. Sa pag-iisip nito, tumingin si Han Sanchen kay Ivory. Sa totoo lang, may pagkakataon ngayon, ngunit maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito upang magsagawa ng ilang investigasyon. Bukod dito, naniniwala ako na ang huling resulta ay maaari ring matupad ang iyong hiling. Ang wish ko. Kakaibang tumingin si Ivory kay Han Sanchen, at tumingin kay Han Sanchen na may pagkalito. Mula sa simula hanggang sa katapusan, tila wala siyang anumang naisin kay Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen at hindi nagsalita, kahit na hindi sinabi ni Su Yingxiao ang nais niya, ngunit paanong hindi alam ng sarili niyang asawa. Tara na, balik muna tayo sa Kafeng Pavilion. Ngayon, nasa Kafeng Pavilion ang tinatawag mong opportunity. Nagulat si Ivory. Umiling si Han Sanchen, hindi, daw yuti lang, hintayin natin ang isda na kumagat sa kawit. Storytelling channel sa YouTube. Fish Terrace. Sumimangot si Ivory, halatang medyo naguguluhan. Ang Kafeng Pavilion ay malinaw na isang bagong lugar lamang na walang kinalaman sa pangunahing mansyon. Bakit bigla itong naging tinatawag na daw yute? Dapat wala itong kinalaman kay Pemo. Ngunit bakit si Han Sanchen? Ngunit sa pagtingin sa kumpiyansa na hitsura ni Han Sanchen, naniwala si Ivory na tiyak na magagawa niya ito. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hinailan nila si Pemo at sinundan si Han Sanchen, at bumalik ang mag-asawa sa mansyon hanggang sa lahat. Unang pinuntahan ng dalawang mag-asawa si Ziking. Bagamat pagkatapos na mailigtas, alam ni Ziking na hindi patay si Han Sanchen, ngunit nang talagang makita niya si Han Sanchen, hindi niya napigil ang umiyak. Para kay Ziking, talagang mahalaga sa kanya si Han Sanchen. Si Pemo ay napakamasunurin at masunurin. Hindi siya nagsalita, at tumingin kay Ziking nang may pag-aalala. Nang ipakilala siya ni Han Sanchen kay Ziking, binigyan niya siya ng isang magalang na ngiti, at pagkatapos noon, patuloy niya itong pinag-uusapan at hinding-hindi niya ito pinabayaan, na sobrang magalang. Nakita ito ni Han Sanchen para kay Ziking, at karaniwang nasugatan ang katawan na may maliliit na pinsala, hindi nakamamatay. Ang mas malaki lang ay ang internal injury na nasugatan siya ni Mingyu, ngunit hindi magkakaroon ng anumang malalaking problema sa panahon ng paggaling, at hindi na kailangang iligtas siya ni Han Sanchen. Pagkatapos ayusin si Ziking, inayos ni Han Sanchen ang isa pang silid para kay Pemo, pinayagan siyang magpahinga dito pansamantala nang hindi bumalik sa pangunahing mansyon. Pero, kuya, marami akong trabaho sa main mansion araw-araw, kailangan kong magsibak ng panggatong at magdala ng tubig, at mag-isa kong ginagawa. Kung hindi ako babalik, natatakot ako. Natatakot ako na mag-overtime ako at mag-overtime. Hindi ko na matatapos ang pagdaragdag ng mga puntos. Nag-aalalang sabi ni Pemo. Ang kanyang maganda at malinis na mga mata ay halos puno ng pangangailangan ng madali ang pagkilos. Gustong-gusto niyang bumalik. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay Direk Zhang ang tungkol sa gawain ng pangunahing mansyon at hayaan siyang magayos para sa iba na gawin ito. Hindi. Napakamot ng ulo si Pemo, kung may ibang kumuha sa trabaho ko, ano ang dapat kong gawin sa hinaharap? Kung ipipilit ng kapatid ko na manatili ako rito ng ilang sandali, at kailangan mong sumama kay Zhang kung batiin ako ng general manager, pakiusap na tulungan ako ng kapatid kong magpahinga ng ilang araw, at nangangako akong babayaran ko ang naantalang trabaho sa lalong madaling panahon pagkatapos ng bakasyon. Tumingin kayong dalawa sa akin, tingin ko sa inyo, matino at nakakatakot ang batang ito. Sa murang edad, nagsumikap siyang mabuhay. Sinabi niya ito, halatang natatakot siya na mapalitan ang trabaho niya dahil dito siya nakatira, kaya mas handang tumulong siya sa paghingi ng leave. Ngumiti si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, hindi hahayaan ng kapatid ko na mawalan ka ng trabaho at mamatay sa gutom. Magpahinga ka muna, sabay tayong magdi-dinner sa gabi. Nang marinig ito, masunuring tumango si Pemo. Pagkalabas ng silid ni Pemo, hindi napigilan ni Ivory na mapabuntong hininga.
Ang kawawang bata ang namamahala kanina, ngunit hindi niya inaasahan na si Paimon ang namamahala ng mas maaga. Ano ang susunod nating gagawin? Nagtataka na tanong ni Ivory. Para sa pangingisda, at least kailangan mong ilagay muna ang pain. Hindi ako si Taigang Jiang, saan ako kukuha ng pain? Ngumiti si Han Sanchen, bumangon at bumalik sa silid ng dalawa, naiwan lamang ang tandang pananong sa mukha ni Ivory. Habang pinapanood si Han Sanchen na umaalis, na nakatalikod, hindi napigil ang mapag-alitan ni Ivory, "Damn bastard, betray you." Pagkatapos, sumunod siya sa kwarto. Sa silid, naupo na si Han Sanchen. Nang makitang pumasok si Ivory, sumenyas siya, "Anak, may kailangan akong gawin para sa akin." "Yo, now you think of me." Wala bang mukhang matandang lalaki na nakataas ang puwet? Inilibot ni Ivory ang kanyang mga mata sa kanya. Ngumiti si Han Sanchen, "Hoy, hindi iyon ang gusto ng paghanga ng asawa at matatanda. Nagkamali ako, okay." Hindi gaanong nagsalita si Ivory, at sinabing, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" "Meron, kailangan kong humingi ng tulong sa asawa ko," sabi ni Han Sanchen. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bag ng amethyst at inilagay sa mesa. Nagtataka si Ivory, paano makakatulong ang mag-asawa, bakit nila inilabas ang pera? "Come to think of it, hindi naman dapat para sa sarili mo, diba? Para saan ito?" tanong ni Ivory. Sumenya si Han Sanchen, at pagkalampas ni Ivory, nilapit niya ang kanyang tenga at marahang sinabi sa kanya ang kanyang plano isa-isa. Pagkatapos sabihin ito, si Han Sanchen ay ngumiti ng misteryosong, "Ma'am, kung ang isda ay makakabit o hindi ay depende sa kung paano mo gagawin ang pain." Inilibot ni Ivory ang kanyang mga mata sa kanya at kinuha ang pitaka, "Gagawin ko na." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!